Hello mga boss, kumusta po kayo lahat? Shout out po sa inyo mga bossing. Kumusta na po ang inyong mga pananim na sili dyan? Ngayon mga boss, nandito ako sa aming sili. Ito nga mga boss yung siling panigang ng variety, Hiwaga, Ipuan, ng Swiss. So ito mga boss at nag-harvest kami ngayon dito ng panglimang harvest. Ipakita ko sa inyo mga boss itong aming sili ha. At para magkaroon kayo mga boss ng idea kung anong variety ng sili ang dapat itanim, lalo na nga dito sa siling panigang kasi maraming klase mga boss ang variety ng mga sili. So itong sili namin ngayon ay pakita ko sa inyo mga boss, siling panigang ito na ang variety nga Hiwaga Ipuan mga bossing. Ito mga boss ha, ipakita ko sa inyo at nag-harvest kami ngayon dito. Hello po mga boss, kumusta po kayo lahat? Kumusta na po ang inyong mga pananim dyan na sili? Sana po nakabawi na kayo para kumita na rin kahit paano. Ngayon mga boss, dito ako sa aming siling backyard gardening. Ito nga yung trial ko na Hiwaga F1. So siling panigang ito mga boss at nag-harvest kami dito ngayon ng panglimang harvest na ito mga boss. Kasi ano na itong sili namin 63 days after transplanting na ito. So ito kaunti na ito mga boss kasi sinubukan ko nga lang itong variety ng Hiwaga kung ano ba nang lagay nito, ano ba itsura nito. So mabuti na lang at isang seedling tray lang ito mga boss. Itong variety na ito mga boss, i-share ko na sa inyo mga boss para lalo yung mga baguhan na hindi pa nakasubok nito, para magkaroon kayo mga boss ng idea kung anong variety ba ng sili ang dapat itanim at magandang itanim, lalo na nga sa siling panigang. Dito kasi sa amin sa Central Luzon, ang kailangan dito ng mga sili, kailangan yung mahaba ang bunga at malalaki. Tingnan nyo mga boss itong bunga ng Hiwaga F1 So mabuti na nga lang at nagsubok muna ako ng isang tray lang ito, isang seedling tray na 128 hole. Dito sa nakikita ko bunga sa kanya ay kung isang hektarya siguro ang tinanim namin ito, ay malamang kahit na 200 pa isang kilo ng sili, ay baka malugi pa rin. Kasi tingnan nyo naman yung bunga ay ang ihikli talaga. Yung iba halos 2 inches lang ang haba ng bunga Hindi naman pwede sabihin natin na maikli yan kasi yung dahon naman sili, kitang-kita nyo naman mga boss sa video natin ang ganda na dahon, malalapad. Sakto ang alaga. Ang hindi ko dito maintindihan, bakit ganito yung bunga niya? Bakit gano'n ang hikli? Tapos mataba na mahikli yung bunga niya. Ay hindi ito patok sa market dito sa amin kasi mabibili rin ito sa market kaso walang reject ito. Pero ewan ko lang sa ibang lugar mga boss kung ito ay patok itong size nito ng bunga niya, itong haba na halos 2 inches lang haba may nakikita ko dito na 4 inches ang haba, pa ilan-ilan lang. Pero karamihan talaga ng bunga niya 2 inches, yung may 3 inches. Alanganin siya. Ayan mga boss, kita-kita nyo naman matataba siya na napakahikli naman talaga. So dito sa Central Luzon hindi ito mga boss patok. Pero hindi ko rin sure sa ibang probinsya kung yung ganito bang klase ng bunga sili may tuturing ba na good or klase pagdating sa market. Dito sa amin kasi reject ito. Ay itong pula na ito mga boss, binili ko lang din naman ito sa seed grower, doon talaga sa bintahan ng punla, sa bilihan ng punla dito sa amin sa mga greenhouse. Kasi kaya hindi ako nagtanim dito ng marami, gusto ko talaga subukan muna siya sa konti lang muna. Kasi hindi ko pa nga kilala itong binhi na ito, hindi ko pa siya nasubukan, ngayon pa lang. So mabuti lang pala at hindi kami nagpadalos-dalos. Paano pala kung isang hektarya agad ang tinanim na ganito? Nako, ay malulugi. Kasi itong klase ng bunga niya ay pagdating sa market nito, ay sigurado reject lot ito. Ayun mga boss, tingnan nyo ang bunga Jesus, kapagat ng bunga. Na hindi ko maintindihan. Walang dahilan para gumanyan siya kasi ang dahon, ang ganda ng dahon ng sili, malalapad, matangkad, malago. Kumpleto sa alaga, kumpleto sa pataba. May pulyar pa. Ay, yung style ng bunga niya, parang style ng bunga ng sili na yung matandang puno na naburaot na yung hindi na inaalagaan.
So kung ganito yung itanim mong sili at malawak, nakakadismaya. Kasi malulugi ka talaga pag ganitong klaseng bunga sili, hindi ka kikita Kasi reject talaga ito pagdating sa market. Lalo dito sa Central Luzon, ang siling panigang dito, palakihan dito sa kapahabaan. Kailangan na sili dito, katulad ng mga exotic XL, mahahaba, malalaki, mahika, F1. Ganyan dapat ang siling panigang dito sa Central Luzon na kailangan madali sa bagsakan. Para siya pumasa sa class A at maibenta siya ng magandang presyo. Ay ito, sigurado reject ito. Pagdating sa sangitan market nito, ay ewan ko lang kung mabili ito, kung maramihan. Kung halimbawa mayroon ka ng 1,000 kilos, palagay ko yung pahirapan Sa tingin ko lang pahirapan ito maibenta. Pero siguro sa ibang lugar, hindi ko rin alam kung patok ito, kung ito papasa. Kasi yung panigang base ng Condor, hindi naman masyadong mahaba yon. Mahikli lang din naman siya. Pero yung size niya, mahikli siya na hindi sobrang taba. Ito naman siya, napakataba ng bunga na mahikli. Ang pangit siya tingnan, ang panigang base kasi, sikat yan doon sa bandang Calabarzon. Doon yan sikat, bandang Quezon Province na yan, Batangas. Doon yan banda siya, doon naman yan kilala at doon yan sikat. Dito sa Central Luzon kasi hindi masyadong patok yung panigang base ng Condor Seed. So itong hiwaga, parang, naku ayaw ko na talaga ito mga boss ulitin. Promise, ayaw ko na talaga itong bisin ito. Para nagkapubya tuloy ako sa mga balat ng sili. Kahit siguro anong gawin, ayaw ko na talaga itong mga boss ulitin pagtanim pag ganito ang itsura ng bunga. Kasi kitang-kita nyo ng mga boss, ang dahon. Ang ganda ng dahon, Ang lalapad, Hindi naman kulot. Ang lago nga, kargado sa pataba rin to. Ayun, ganda ng dahon, Diba? Ang hindi ko maintindihan kung bakit yung bunga niya ganyan. Siguro, baka ganyan lang din siguro kaya ang bunga nito. At hindi ko rin alam at wala akong idea kasi nga basal pa lang ako nito tanim ngayon pa lang. So, ewan ko lang sa mga boss natin na nakasubok nito mga boss. Pakicomment nyo dito sa video natin. Kung ano ba ang masasabi nyo sa variety ito ng hiwaga F1. Sigurado ako marami na tayo mga viewers na nakasubok na magtanim nito. Tsaka hindi lang ako. Pakicomment nyo mga boss doon sa mga naka-try na pagtanim nito. Ayan mga boss, ito na yung pinakamaganda niyang bunga. Yan na. Pinakamaganda niyang bunga. Pero karamihan talaga buraot Parang siya hindi talaga papasa sa market pagka talaga yung klase ng pinag-usapan sabi ko sa mga tropa ko kay Kalabos Mike tsaka kay Danny Boy paano kaya ako Danny Boy kung ang tanim natin to 1 hektarya malulugi tayo mabuti na lang mga boss mahilig kasi kami mag-try muna ng variety bago namin talaga isabak sa malawakan. Kaya ito nga, nag-try kami ng isang tray lang. Kasi nga, balak namin sana next year ito. Kung maganda siya, siya ang ibibira namin sa malawakan sana. Pag ganito, nako, walang mangyayari. Pero kung sa dami niya mga boss mamunga, ay talagang mabunga talaga siya rin. Matindi rin siya magbulaklak. At grabe rin ang bunga, dami. Siksik sa bunga talaga. Wala na akong masabi sa sobrang dami niya mamunga. Ang problema nga, bakit siya ganito ang bunga? Napakahikli naman talaga. 2 inches na nga lang haba ng bunga niya, baluktot pa rin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganito At ang taba-taba nung bunga niya papunta ba sa may tangkay, mataba, na mahikli. Kaya naalala ko tuloy yung variety ng araw, yung tinatawag na Inokra Meron pa rin yata hanggang ngayon yun yung Inokra F1 na variety ng siling panigang. Mataba siya na mahikli, pero ano naman yun, unat siya, hindi siya baluktot. Yung Inokra nung araw na variety ng siling panigang. Hindi ko lang alam mga boss kung available pa kayo sa market yon. Yung variety ng Inokra na siling panigang. Paki-comment yung mga boss sa video ito kung available pa ba yan. At ako hindi ko na alam, wala akong idea. So kaya ito mga boss, binidyohan ko at gusto ko ibahagi sa kapwa natin mga farmers para yung hindi pa nakasubok nito mga boss magkaroon kayo ng idea kung ano ba talaga ang dapat itanim na variety ng siling panigang at kung ano ba talaga ang maganda. Ngayon, nasa sa inyo na mga boss yan. Diskarte nyo kung anong gusto nyo piliin na variety.
So katulad nung sa mga video namin, iba't ibang variety ng sili, bawat taniman, taon-taon nagpapalit kami ng variety para makapagbahagi kami sa inyo ng iba't ibang uri ng variety ng siling panigang man or siling Taiwan. Para yung mga baguhan magkaroon ng idea kung anong gusto nila itanim na variety. Ibig sabihin magkakaroon kayo mga boss ng comparison para naman maging masaya pagka umani tayo. So mga boss, hanggang dito muna ako mga boss ha. Bye-bye muna mga boss. Abangan nyo lang mga boss yung mga next video pa namin. Bye-bye. Evergross Black ang kaibigan nyo, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ibigan ng mga magsasaka, Albatross Vlog Channel sa YouTube and Facebook nagbabahagi ng kaalaman kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Kaya kung baguhan ka at ngayon ka pa lang magtatanim, dito ka lang manood kay Albatross Vlog Channel at sigurado may matutunan ka step by step kung paano magtanim at mag-alaga ng mga sili, gulay, palay at iba pa. Albatross Vlog Channel, share tips and technique kapag sili farming and other vegetable crops. Dito ka lang manood kay Albatross Vlog Channel. Kaibigan ng mga sili farmers, Luzon, Visayas at Mindanao. Albatross Vlog Channel, mapapanood sa YouTube at Facebook. Albatross Vlog Channel, share tips and technique kapag sili farming, palay, gulay at iba pa. Albatross Vlog Channel, share tips and technique about sili farming, palay,